Ang pinagpalang umaga mga kagaya. So ngayon susimulan na natin yung taniman natin ng azola dito. Yung nabanggit ko doon sa mga nauna kong na-upload na video na gagawin nating taniman ng azola yan. So ngayon uumpisa na natin yan. Ayan. So yung gumagawa po na yan, ano yan, import po yan. Import po yan, galing Taguig. Siya rin po yung gumawa ng aming TP house. So, ayan. Sa mga gustong magpagawa, kontakin nyo lang si Ding Butingting. Ayan po yung FB page niya. Ayan na po. Isang patong na hollow blocks lang po yung ginawa natin dito. Kasi yung azola, hindi naman niya kailangan ng malalim na tubig. So, 6 na pulgada pwede na sa azola eh. So yun yung ilalagay natin dito. Then magiging double purpose to mga kagaya. Kasi bukod sa azola, maglalagay tayo din ng gapi. So mag-aalaga rin tayo dito ng gapi. So yung kinakabit niyang PVC na yan, yun yung magiging level ng ating tubig. Then babalik uli yung tubig natin sa ating fish pond. So yung supply nito kukuha tayo dito ng supply. So babalik, paikot din uli yung tubig. So minamaximize lang natin yung ating aquaponics para yung azola kasi pagkain ng ating tilapia, then pagkain ng ating mga alagang manok. So mas maganda marami tayong tanim na azola. Ayan po. So ayan mga kagaya, tapos na yung pan natin na paglalagyan ng azola. So ito naman yung sunod na gagawin, yung pan natin para sa crayfish. So ayan yan, yung buong kahabaan na yan, itong kahabaan na yan, magiging ano ng crayfish natin yan, pan naman. So ganda po niyan kasi sa ibabaw halaman. Tapos yung ilalim natin, yung mga lobster natin. So ayan. Mahaba-haba po yan. Nasa ilang feet to, Kuya Ding? 9 feet, no? 9 feet. Oh. Oh, nasa 9 feet ang haba niyan. Oh, sobra pa. Sobra pa sa 9. Oh. Approximate nasa 10 to 9 feet. Oh. Ayan, susukatin natin para makita kung ilang haba yan. Sige. Tingnan natin. Marami-rami yung ilalagay natin dito mga kagaya. 14. Ito 14 na pala eh. 14 na. 14. Mga 16 or 18 ata yan. 14 plus 5. 18. 19. 19. Kasi tama 19. 19 feet. Ayos. By 2 feet. By 2 feet. Madami-dami niya. Madami-dami ng lobster yung ilalagay natin dito. Mga kagaya. So, antabayanan nyo hanggang matapos yung video na to. Kasi babanggitin ko kung ilan yung nagastos natin para may idea rin kayo. Kung gusto nyong gayahin o gumawa kayo ng sarili nyong pond. So, para maging guide nyo rin po ito. Ayan. So ito na yung pangatlong pond na ginagawa ngayon. Kasi yung nauna gawa na nila, tapos yung konting palitada na lang yung sa ilalim ng mga Wilkins na yan. Tapos yung drum dito tinanggal na natin. Maglalagay na rin tayo ng ginawa na nating concrete pad siya. So tatlo yung matatapos nilang project. So 3 pond. Paikot lang dito sa ating area. So ito gagawin din nating azola pond to. So tinanggal na natin yung drum para mas maganda tingnan. Uniform na sila kasi ito concrete na rin. So ginawa ko na tong concrete saka yung sa ilalim. So yung sa ilalim na yon, yun yung freshwater lobster natin. Dito azola yung ilalagay natin. Doon azola rin. So yan. Yan, yan.
Kaway-kaway naman kayo dyan, mga ano. Yan yung pong, ayan, taga Bicol po yan. Yan po si Elmer. At ito naman si Kuya Ding. Kuya Ding, kaway ka dyan. O, yan. Yan po yung gumagawa ng ating asola pond and lobster. Yung freshwater lobster pond natin. Ayan. Dito pinapalitadahan nila yan. Isang patong lang ng hollow blocks kasi hindi naman kailangan ng malalim sa ating asola pond. Ito, nalagyan na natin siya ng punla ng azola. Ayan. Ayan. So naglagay na rin tayo dito ng hose na para sa drain. Gumamit tayo ng T. Kailangan natin kasi open yung sa taas para hindi niya ma-siphon yung tubig dito. Kasi pagka elbow yung ginamit natin dito, lahat ng tubig dito madidrain. So gumamit tayo ng T para open yung dito sa taas. So pag na-reach lang yung level dito, doon na titigil na siya. So mami-maintain yung level ng tubig dito sa ating asola pond. So ayan, naglagay tayo. Siguro mga 2 linggo mapupuno na yan ng azola. Marami na tayong ma-harvest na azola. Pati dito sa taas, ayan, naglagay na rin tayo. So may punlang azola na rin yan. Paparamihin lang natin. Ngayon gumagana yung ating pump sa ating reservoir. So nagsusupply siya rito ng tubig. Tapos pag lumampas na yan dyan, i-drain naman doon sa ating pond. So cycle lang yung tubig nito, mga kagaya. Etong pond natin sa lobster. So naglagay na rin tayo ng tubig. Nidilik test natin. So may nakita pa tayong leak doon. So baka i-rework natin to para tuluyang malagyan na rin siya ng freshwater lobster. Then tataniman ko rin yung ibabaw niya ng azola. Naghalo ulit tayo ng panibagong semento. At papalitadahan natin uli yung ating pond doon sa loob. Ayan. So kasi nag-leak nga to nung test natin. May leak siya dito sa mga pagitan, lalo na doon sa kanto. So papalitadahan natin uli. May sahara yan. Tapos pagkatuyo, papahiran uli natin nung ano, yung waterproofing. So doon nanggagaling sa kanto. So pinapalitadahan natin uli. Ayan. Saka baka tapalan uli ng ano, panibagong palitada. Then pagkatapos nito, pagkatuyo, magli-leak test ulit tayo para malagyan na ng ano to, azola saka freshwater lobster. Ito na mga kagaya, nagawa na yung leak. So naglagay na ulit tayo ng tubig. At overnight hindi na bumaba yung tubig niya. So ibig sabihin nagawa na natin yung leak nito. So naglagay na rin kami ng mga kinat na PVC pero kulang pa rin yan. Siguro yung kinat na PVC na yan is kulang pa siguro, mga 10 PVC pa yung ilalagay natin dito. Ayan. So tapos na to. Ito rin yung ating azola pond. So naglagay tayo rito ng azola mga 3 days ago siguro. Ngayon halos puno na. Yung sa taas, ayan, pwede na nga i-harvest. Ang bilis niya dumami. Ayan, walang kahirap-hirap magpadami ng azola. So magkakaroon tayo ng madaming azola rito. Ito yung ating freshwater lobster, yung ilalagay natin dito. Magdadagdag pa ako ng mga hides para maraming pagtaguan yung ating mga freshwater lobster. So yung sukat pala nito, ito ay itong nandito sa ibabaw, yung sukat niyan ay yung haba is 10 feet, tapos itong lapad is 1.5
feet. Tapos isang patong lang po ng hollow blocks yan. Tapos yon, yung haba niya is 8 feet. Tapos yung lapad is 2 feet. Tapos isang hollow block lang. Ito naman, ang haba nito, ito yung para sa ating lobster, is 19 feet. Tapos yung lapad naman niya is 2 feet. Tatlong patong po tayo ng hollow blocks dito. Ang ginamit dito. Kaya mataas to kasi lalagyan natin ng lobster. Pero maglalagay din tayo ng azola rito. So magiging marami tayong azola. Kailangan kasi natin yung azola kasi pagkain dun sa ating mga alagang manok at pinapakain ko sa alagang tilapia. So, magkano ba yung total na nagastos dito? So, yung total na nagastos dito, lahat-lahat na po, kasama yung materyales at labor, umabot po ako ng 14,500. So yun na nga nagastos ko dyan dito mga kagaya, 14,500 materials and labor na yan. So mababawi din naman natin yan kasi lalo na sa feeds, hindi na tayo bibili ng feeds o bumili man tayo kukunti lang, gawa ng madami na tayong supply na azola para sa ating tilapia at sa ating mga alagang manok. And ito syempre pag nakapag-produce na tayo ng freshwater lobster, so makaka-harvest din tayo in 5 months or 6 months. So makaka-harvest na tayo. Meron na po akong mga krillings na ililipat dito, kaya nga tayo naggawa ng panibagong pond para sa ating mga freshwater lobster kasi nga dumadami na po sila, kaya kailangan natin ng additional pond. Kasi yung una nating pond sa ating crayfish, so dumadami na sila. Pag dumadami na po yan, sila po nagpapatayan, kinakain po nila yung lalo na pag nagmolt. So kaya nag-isip tayo ng expansion para yung iba, may mga na po ako nandito po yung mga bagong pisa. Yan, nandito po yun. Kukunin ko po yan, yung mga napisa na dyan. Doon ko na ililipat sa bago nating pond. Siguro mga after 3 to 5 days saka ko ililipat doon yung mga bagong craylings natin. So dito, ito yung una nating pond. Hindi kasi makita. Ayan, meron Ayan. Madami po sila dyan. Siguro mga nasa 100 pieces na po ang mga nandito. Yan. So ito po yung una kong setup sa ating Australian Red Claw crayfish. So ito dito natin linagay yung ating alagang lobster. So kung hindi nyo pa napanood yung construction nito, balikan nyo lang po doon sa mga na-upload kong video dati. So yun lamang mga kagaya, maraming salamat uli sa inyong panunood. Subaybayan nyo po, antabayanan nyo po hanggang makapagpalaki tayo ng ating mga freshwater lobster dito sa ating bagong gawang pond. Ayan. So halos sabay din po natapos ito nung ating DIY project na flood and drain setup dito sa ating aquaponics. So napakaganda tingnan po nito, lalo na pag lumaki na tong ating mga tanim dito. Sa ibabaw niya is mga halaman, namumungang halaman. Tapos sa ilalim mayroong alaga tayong lobster. So antabayanan nyo po. Kung hindi pa ikaw nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, inanyayahan kitang mag-subscribe. At kung nagustuhan nyo po yung video na to, pa-like and share na lang po. Yun lamang, maraming salamat. Sobrang init po ng panahon ngayon mga kagaya. Huwag po natin kakalimutan uminom ng tubig. Yun lamang, and ingat po tayong lahat. And God bless.